Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 19, 2025 at gumalaw ulit yung market natin. Mukhang lumalaban yung itsura ng index natin. Kaya lang, net foreign sale pa rin. No? May nakikita pa rin tayo dito na paglabas ng mga foreigners. Pero kung mapapansin mo, lumilipad yung mga mining stocks natin. Ako, ito na. Gumagalaw talaga sila, di ba? Kapag, ewan ko, na-try mo na from several years back na kapag mahina yung market, lumilipad yung mga mining stocks natin. Di ba? Wala naman silang masyadong catalyst pero binobomba siya ng ating mga siguro mga mga big funds, mga hedge funds, di ba? Kasi sila lang yung malakas yung galaw during this time na bearish yung mga stocks natin. Pero individually, okay, nakikita ko dito, siguro itong 515 million na to, ang isang nakita ko si ICT, meron siyang 178 million na net foreign sale kanina. Yung iba siguro dyan, is galing dito sa mga banks kasi nag-drop naman yung yung bank sector natin. Pero yung mga oversold natin last time sina Ali, nag-green siya, si SMPH nag-green din yata, si GGS at saka si URC naman natin sumipa din yung kanilang price action. So siguro nagpapalitan ng ng galawan kasi nga wala pa rin masyadong foreigners dito sa market natin. Although okay, hindi ko naman makontra yung galaw niya. Maganda naman talaga yung galaw ng mga stocks for today. Majority ng stocks natin maganda siya. Pero ito pa rin yung worries natin. Ayan. So 515 million. Net foreign sell. Anyway, good vibes tayo for today kasi nga medyo nag-up siya ng 0.41%. So, makiat yung index natin na konti ng 6,119.88. Ayan. Pero pag tinignan mo yung yung listahan natin for today's trading, mapapansin mo, 'di ba, lilito mga code natin. Mga mining stocks talaga yung sumipa. Ayan. So, nauna sa listahan natin si PX. Kala ko wala nang to kahapon eh. Napagod na pero binomba kanina. Pinush siya ng mga sino mga gagaling na traders natin. So, nag-up siya ng 16.82%. So, matakin mo, 'di ba? Magkano lang yung drop niya kahapon. So, after profit taking, tapos biglang umaga pa lang, pinundon na itong si PX natin. So, laki ng bounce niya. Tapos pangalawa sa mining stocks ulit, Lipanto, consolidated mining. Yung pinakamataas yata si Apo yung pinakamataas pero hindi ko nakita dito sa trending stocks. So nag-up din siya ng 67%. So, mind nyo, walang mga foreigners dito. So, nandito na, nagtitrade yung mga locals natin. Tapos si Ma, si MA at saka si MAB, gumagalaw na naman sila. So, si Ma, nag-up siya ng lalaki, no? 15.91%. So, labanan natin ngayon. Mahuli tayo, di ba? Dito sa mga mining stocks. And then, yun nga, yung properties natin, malakas ulit for today's trading natin. Umakyat si Ali ulit ng 5.31%. So laki ng kilaw ng mga natin, big caps. And then, so SAC mining stocks din naman, nag-up siya ng 2.3% breakout na to, no. Meron siyang may net foreign buy na 40.32 million and then another net foreign buy din pala dito kay Ali 34.92 million. So, yun nga, siguro dito sa mga banks yun. Hindi ko na scrutinize yung banks kasi nahanap ko kanina. Okay naman yung mga properties, may mga net foreign buy. At yung ibang blue chips meron din pero may isang malaki nga itong si ICT nag-drop kanina. Okay? So, mukhang tsupitan ng galawan ngayon kasi puro mining stocks, mga penny stocks yung gumagalaw. Ayan. Disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, basta follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka. Mukhang maganda yung mga galaw natin for the coming few days kasi may mga pumipitik-pitik eh. So, after the mining, sino naman? Yung mga next na gagalaw. So, kumbaga, kanya-kanyang ngayon, kanya-kanyang trend. So, subscribe ka lang dito or kung gusto mo ng guide, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? And then, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers dito sa Trending Stocks. Check mo na po yung mga reviews natin. Company reviews, wala pa mga bagong IPO dyan. Profit or loss, sample trace, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus basic learnings
dito po sa market natin. So, check mo na po yan. Crypto, follow mo na lang ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Saka natin i-update to. And then, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palaboy Trader. So, check mo na po yan. Sa articles natin dito sa ating Bodega Peak, follow mo na lang. And then, ano ba mga na-post natin? Konti lang yata na-post ko for today's trading natin eh. So, tingnan muna natin yung pinaka-summary ng market. Ayan. So, iniiwan talaga tayo ng foreigners. So, nagbabalikan sila dun sa mga medyo nagja-jump na blue chips natin. Grabe yung mining and oil. Oh. Nag-up siya ng 4.73%. So, the game is on. Sabi nila sa mga mining stocks. So, meron tayo net foreign sell ulit na 515.39 million. So, malakas pa rin. Malakas pa rin yung ano. Kaya nga, hindi ko siguro maalis yung ano yung prediction natin na double bottom CPSE bago siya magkaroon ng recovery. So anyway, for today wag natin spoil yung wins natin. So PSE nag-up siya ng 0.41%. Property yung pangalawa 1.83% gawa ni Alice saka SMPH yan, di ba? Pero ang talagang namayagpag for today's trading natin is yung mga minero talaga natin. So, nag-up siya ng 4.73%. Congrats dun sa mabibilis ang kamay. Syempre, matataas yung risk ng mga stocks natin. Yan. So, ito yung galawan natin. Okay, yun din yun. Yung pinaka-summary niya. Tapos, wala pa yung CBA market natin, saglit. Andito yung mga summary ng mga winners sa losers natin saglit. Repost lang natin para makita natin siya. Okay, nandito kasi yung pinaka-summary ng mga blue chips. Okay, tignan natin siya. So, based dito sa galaw, ang tataas ng galaw. URC, nag-up siya ng 7.12%. Tapos si GGS natin, 7.1%. Ang lalaki. Ali, 5.31%. So, yung magkapatid o magka-parent. Ayan. So, GGS yung holding natin ba, URC yung stock natin. So, laki double seven sila. So tapos si Pure Gold hindi daw kasama to sa mining kahit kasi gold yung niya eh. So Pure Gold 3.52%, Ayala Corporation 2.7. Ang dami pa lang gumalaw. Okay? Tapos dito sa losers, banks yung tinamaan natin, no? BDO minus 0.7, PPI minus 1.09, Jollibee kinakain na yung gains na 10% last time. Metrobank 3.31% and then si AGI natin is 33%. Okay. So, summary naman ng mga foreign funds mo. Ito yung binili. China Bank, FEH, Meralco, SCC, SEP, Jollibee, Keeper, Monde, URC. Ayan URC. So, siya. Net foreign by AC, DMC, JT Cap, GGS, Ali, net foreign by din. CPG, RCR, Dito Plus, at saka si Pure Gold natin. Ayan, foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, PNB. So hopefully yan yung start ng reversal. Pero wala pa yung foreigners eh. So malamang doon tayo sa mga penny stocks. ASEN, AP, Manila Water, Petron, CNPF, DNL, Aboitiz, AJ, Costco, Aris Creek, DDMPR, Globetel, at saka si Converge naman natin. Okay? So may news yata dito si Ayan si ASEN. So nag-up siya kanina ng konti. Ayala led Retail Electricity Unit ASEN has signed its first retail aggregation program with Philippine Chinese School, Philippine Cultural College. Okay, so may bago siyang customer. Dito, recent FOO proceeds will fund the commercial rollout of Dito Telecoms Corporation's network. Okay, pero hindi natin masyado makita yung price action niya. So maganda yung galaw natin kanina umaga, no? So Aboitiz secures funding from BPI, BDO, and China Bank. Ali, overseas investors were net buyers of Ayala Land. So nag-bargain hunting. Cebu anticipates continued strong growth in 2025. SMPH, yun nga, nabusan last time sa 14% increase. FCG, okay, mainit si FCG natin. Nag-breakdown kanina yung yung price action niya. So, okay naman yung earnings niya. Parang sell-on news yan. FCG natin. Pero tingin ko at the back of the head ng traders, yung napipintong pagbenta ng shares ni Monde. Yung pa rin naman yung nasa isip ko kung bakit malakas yung correction nitong si FCG dati uptrend naging downtrend na siya. So Ali, AC, JT Cap, Metro Manila Commuters, Face Higher LRT1 fares, Ali partners with Santa Rosa Government for
Nuvali Complex, FLI receives permit for bond offering. So FCG, ano, noted improved quarterly results and net income before tax is plus with 12.4%. So okay naman siya. Kailang. Yun nga, natatakot sila dun sa ano, kay Monde. Dapat magkaroon ng ano, intervention si Monde o magbebenta ba talaga siya ng shares niya or hindi. So Aboitiz Power, medyo malapit na to sa ano, sa target price ni ano ni Philstock 47.65, and then yung current price niya is 43.6. Okay. Corporate news muna tayo. Philinvest has received SEC approval to offer up to 12 billion pesos in peso denominated fixed rate bonds, including 9 billion pesos initially and 3 billion peso over subscription option. Figaro Coffee Group reported strong financial performance for Q4 2024. Ali has collaborated with the local government of Santa Rosa. Robinson announced plans to open a Uniqlo logo. Axilom confirms accuracy of reported 300 million to 400 million capital spending for 2025. Okay, so hopefully. AP joint venture and Oslo Scatec has secured financing. Robinson Land, yan yun. Axilum, Ali, share buyback. Robinson, Cebu at saka CICT. Ali, so nag-close tayo yung 5% ulit. Di ba kahapon 5% siya? And S&P sa US stocks na, no? So medyo malakas din yung ano yung closing natin sa US market kagabi. Okay, tapos yung ibang ito, may dividend calculator si ano si First Metro. Sino ba ang mga target natin dito? Globe, REITs, ayan, no? Si RCR. Okay, sino pa? Certec, si Tech, hindi na yata masyadong gumagalaw yung ano, price action niya. Sino pang nandito? CPG, wala ba si SCC? Naglalabasan na ng ano mga ex-date ng dividends eh. Pero February to, ayan. So wala pa si CPG natin. Bakit ka umaakyat? So mga IPO stocks, FCG Q2 profit up siya ng 14%. Q2 pa lang ba 'yon? Akala ko Q3 na yan. PAL Black Sale cross at 1.4 kung may black sale. Tapos si AP gets best financing package natin. Okay, so lumaki daw yung mga alaga niya dito kay FCG natin. Okay. So, okay. Medyo okay din yung galawan ng ano ng US market natin. Ayan. So, guys, patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga student guides sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So, check mo lang po yung mga nakalagay natin na requirements naman sa Patreon channel. Open po yan. Anytime naman. Okay, so silip tayo dito sa galawan ni PSE. Medyo nauntog siya ng konti kanina, no? Okay, lumalaban ulit. O, sige. Tignan natin kung higher low yung current position niya. Kailan medyo duda pa nga din ako kasi wala yung foreigners natin dito sa market. So, from 5.8 to 6.3 pa rin yung range natin sa kanya. Tignan natin bukas, mali mo, meron ng breakout dito sa MA20. Good sign para sa temporary o para sa first time na reversal ni PSE. Kasi wala pa rin nasa RSI 46 pa rin tayo, di ba? So nasa bearish side pa rin tayo ng ating market. May question kahapon doon sa comment. Ano ba yung tanong doon? Pwede bang umakit pa rin yung PSE kahit walang net foreign buy? Basic experience natin, hindi siya masyadong gumagalaw. Siguro yung mga ganyan, yung mga penny stocks, pwedeng gumalaw. Pero yung overall na index, hindi siya masyadong gagalaw pag wala tayong foreigners. Kaya madalas natin binabasa kung ano yung net foreign buy natin for today's trading natin. Kasi sila yung, kita mo naman, puro net foreign sell yan, kaya bumagsak yung market. So anyway, hopefully, tama nga yung ganyang analysis natin. Kapag bumalik na, pabalik na rin sila or akit na rin yung market natin. Okay, so double bottom pa rin yung inaasahan ko sa kanya hanggat wala tayong foreigners. 6,119.88 and then close tayo ng 0.41%. Okay, so nakita natin yung mga big caps. So winners natin si Apo, ayan. Mukhang minahan tayo bukas ulit. 33.78% PX, ayan ang buhay. 16.82 Lepanto, binuhay na lahat ng minings. 16.67 Masipal. Okay, hindi naman masyadong gumalaw. Si Ma, ayan, si MA,
15.91%, MAB 15.91. Nako. So pick your poison na lang. Pabilisan na lang pag palabas na. LCB, Lipanto ulit, 10%. Ang dami, no? Binoba talaga siya. Okay, sa mga big caps, si URC at saka si GGS natin at 7%. Eli, wala masyadong volume. Ali, ayun, no, another day. 5.31% ulit. Pure Gold, ayan, nag-spike na rin, 3.52%. Sino pa? ECBC, kapon to, pinag-usapan natin. Ayan, nag-up siya ulit. Ayan, mining din to. 2.74%. SPNEC, ayan, finally gumalaw. 2.73%. Meron pa ba? CNPF, nagbabounce. Ayan, may Doji, tapos nag-bounce. May dividends. Okay, hindi pa makarangkada to. 2.34%. Okay? So, sa losers naman, Apollo, akala ko ba mining? But si Apo, sa ano to kasi sa barko, no? 5.17, nag-drop. Sun, -5. BHI, -4.76. Kasi pa ba yung mga stocks natin sa ano sa mining? Baita, -4.4. FCG, ayan, bumabagsak. -3.85. Papunta nga yata ulit to sa ilalim, ha. CAP, -2.06. Ganda ng galaw ni AP, no? Okay, nag-aantay lang tagatulak eh. Tapos si Jollibee nag-down ng 1.87%. Okay? So tingin tayo sa galawan ng global markets. O malakas ulit yung global markets natin. Okay, so S&P futures nag-up siya ng 0.03, Dow futures 0.06, Nasdaq futures 0.04. So okay sila. Kagabi, European stocks mix. Merong green, meron yung nakita ko dito ng mga red. And then sa Asian stocks, mapula ngayon. Ayan. Kakaiba yung galaw natin kasi nag-verde tayo. Sila naman yung mapula. Okay, crypto. Okay, bumabawi ng konti si crypto. Puro verde yata ngayon. Puro verde ngayon yung nakikita natin. Babawi yung cryptos na 6K, Ethereum 2.7K, BNB 657. Sino ba yung nakita ko 10%? Litecoin, nag-up ng 10%. Ayan, abang-abang na lang. Mukhang sisipa ulit yung crypto natin for tonight's trading natin. Okay, so punta tayo sa ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung ating mga mining stocks. So nanguna sa listahan, si PX. Ito, parabolic na talaga yung yung galaw natin. So hindi na kaya to ng ng technical analysis natin. So anyway, watch out na lang doon sa mga holders natin. Paabutin niya ito ng 100%. Ayun, no, 40, umabot na siya ng halos 50% mula dito sa sa breakout area natin sa kanya. So mali yung analysis natin kahapon kasi nilalagay kong support is 4 pesos pero paakyat pa siya. So ngayon ang bago nating support is 4 point, ayan, 4.67. Ayan. So ganda to pag meron siyang spike na ganito. Ayan. So ingat na lang, sabi nga natin. Pero nandito kasi yung grabe yung yung push ng parang yung tanda ko tuloy si si MRC, kung tanda mo yung wala naman sa balita na inaantay natin last time. Pero pinush nila ng pinush. Naalala ko lang nung nag siya, pinush siya ng pinush. Tapos biglang binitawan din, di ba? So anyway, hopefully matagal yung galaw natin bago magkaroon ng profit taking itong si PX natin kasi yung labanan dito. Pabilisan ng kamay kapag medyo nag-pullback na siya. So anyway, lalagay ko lang prediction lang yan. So hindi naman yan yung passive yung talagang mangyayari sa kanya, di ba? So more on prediction lang naman. So 5.6 to 4.6 yung range natin sa kanya. So anyway, watch out na lang kasi overbought siya. Pero yun nga, nandito lahat. Ayan, nandiyan lahat eh. Kasi hindi pa naman lumalabas eh. So nag-push yung price natin sa 16.82%. So epekto ng hindi rin naman yata gumalaw na yung yung gold price. More on sentiment na to ng ng local market natin kasi bearish yung nasa bear side tayo ng market as of this time. Okay? So anyway, panahon din siguro nila kasi February, March. Di ba yun yung mga time na pumipitik talaga itong mga mining stocks natin. Okay? So congrats dun sa mga meron. Kaingit naman yung mga nag-show the port. Malakas yung sipa ni PX natin. Okay? So yun na lang yung range. Next, si Lipanto. Ayan. So naglipa na.
yung mga stocks natin na lumilipad. Hanapin ko na lang yung mga resistance 0.09 and support nag-fill the gap tapos breakout ulit yung candle niya. So support natin is 0.077 and nagano na rin siya. Nag-push na dito sa overbought condition. So 16.67%, 79 trades lang. Oh. Baba pala yung volume niya, 1.08 million lang. Samantalang si Apple, baba din, 667K. Kaya medyo illiquid siya minsan, di ba? Ayan, watch out na lang. Pero hindi kagaya nitong, medyo iba to si PX kasi siguro mga hedge fund to, no? Lalaki, ayan, no? Traded volume niya is 307 uh, 41 million, hindi kagaya nitong si LC na sa 1 million lang yung yung volume natin sa kanya. Ayan. So, ganyan naman yung ugali niya, nag-i-spike talaga. Okay? So, watch out na lang. Hopefully, umabot pa siya ng 0.0904. Next, yung MA natin at saka si MAB. Ayan, gumagalaw ulit. Grabe, parang to rin na tong galaw natin. Ayan, 50% na rin, no? Panalo. Yung mga nauna, yung mga nakapondo dito, may pumondo ng volume sa kanya. Last time, ayan. So, 3 million din yung niya. Konti lang din yung nag-push. Pero yun nga, madali lang kasi itulak kapag nagkaroon ng timing yung mga stocks natin. No? Okay. So, watch out na lang, 0.0054. And then, pinaka-support natin dito sa Conso area. Nag-retest siya, oh. After niya mag-retest, tingnan natin sa 5 minutes. So, nag-drop pa rin pala siya ng konti. Pero konting week lang naman yung retest niya. Tapos, umarangkada na, lalaki ng pitik ng mga to. More than 10%. Ayan, overbought na rin. Ayan. Watch out. Overbought na yung ating mga stocks. 3.16 million traded volume. Wala siyang foreigners siya. So, mga local traders yung pumipitik sa kanya. And then, ito, medyo nanganganib yung isang stock natin, si FCG. Oh. Laki pala ng drop niya kanina, no? Kaya pala nag-trending to, umabot siya ng halos 7%. So, makapupunta na to sa sa oversold condition. So, makita mo naman, medyo mahina yung RSI level natin sa kanya and then sumunod na rin yung itsura ng MACD formation. So, nako nabutas yung yung uptrend natin dito. Binutas niya tapos nagretest sa medyo mababang support. So, ilalagay ko na lang support level to kasi ito yung pinuntahan niya kanina. Ayan. So, hindi pa siguro reversal to. No? Although medyo lumaban na siya kanina, kailangan kasi breakdown eh. So, kailangan pa natin ng additional na Dow G bago natin sabihin na ito na yung reversal siguro ni FCG natin. So anyway, negative 3.85% yung loss for today. Ayan. Si Monde kasi may balita eh. Di pa naman, wala pa naman, di ba? Binabalita lang siya. So anyway, minsan yung rumors kasi nagkakatotoo siya. And then, yung isang winner sa properties natin, hindi si GGS yung nag-trending sa mga stocks natin. Ayan, net foreign buy to. Ayan o. Tapos 100 million kahapon, di ba? So, eto, pwede ko pa sigurong isipin na nag-double bottom na kasi maganda yung pasok ng foreigner sa kanya dito sa 22.36 na support. So, meron siya ulit 34.79 million and 5 para mga penny stocks din yung mga blue chips. So, 5.31%. So, meron siya ulit breakout. So, tignan natin kung matuloy yan. Bukas, lapit lang yung mga resistance yan. 26.31. Pero may sign of reversal yung double bottom na nakita natin sa kanya. Ayan, bukas yan, natin yung makakonfirm. Kasi mag-doji pa. So magko-consume muna bago siguro makyat yung price action natin sa kanya. Okay, pero good sign, good sign. Lumalaban yung price action natin dito. And then lastly, si SEC. So mining stocks din naman to si SEC natin. Ayan, natuloy na yung breakout dito sa 36.95. So on the way tayo, fill the gap tayo dito sa 40, no? 40 na. Targetin na natin yung 40 kasi halos nandiyan naman yung price action. So maganda sa kanya, April pa yung expect ko na dividends ulit. Grabe magbigay ng dividendo si SEC. Talong-talo niya si di ba? Si MP2. So, ayan, meron na ba tayong dividends sa MP2 natin? Balita ko 6 point something yung dividends niya Pag-ibig. Pero wala pa hindi pa lumalabas yung actual na amount. Okay. So, nag-up siya ngayon 2.03%. Akala ko bibigay na kahapon kasi Dow G yung kadila natin kahapon. Okay, so may tulak. And yun lang, nag-overbought na rin pala si
SCC natin. Pero nasa ano siya, nasa bull side na market natin, ayan, no? Yung RSI level natin. Always nasa above ng RSI 50 level naman. Okay? So, yun lang yung ating mga trend stocks. So, naglalaro yung mga traders na sa mga penny stocks. Ingat na lang. And syempre, mahirap pumabol pag medyo mataas. And then, congrats dun sa mga nakatunog kanina umaga bago lumipad yung mga mining stocks natin. Okay po. So, at least may gumagalaw, di ba? Kahit na medyo mahina yung ibang stocks natin. So, bago tayo mag-close ulit, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang siya. Tapos sa Facebook account para updated ka sa post, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, follow mo na lang ako dito. And then yung Patreon yung mga gusto ko ng guide sa atin na kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.